dahil last week po ay talagang nakapokus po ako sa labas, sa aking garden, sa pagdadamo at paglilinis at napopost ko nga po iyon sa aking Facebook page. At ngayon naman pong week, ngayong October 9, Monday, ay talagang sabi ko, unahin ko muna dito sa loob ng bahay bago ulit ako lumabas kasi talagang hindi pa po tapos yung mga gawain sa garden. Kaya ayan yung aking inuumpisahan itong mga nilabahan ko pa ito. Nag 1 week na ito nung Sunday, October 8, itong mga tupiin ko. Kaya ito na muna yung inuna kong matupi. Pero ayan, samahan nyo po ako at ayan, kung paano rin ba si Plantita dito sa loob ng bahay. Hello mga plantito-plantita, good morning po, good day po sa inyong lahat. Syempre bago po ako magpatuloy dito sa gawaing bahay ay welcome back po ulit muna dito sa aking munting channel. MJ na Grandpa Channel, ako po si Joy, ang inyong certified plantita. At ayan na nga po talagang to the person na yung pagtutupi ko po dyan kasi tingnan nyo po nagkalukot-lukot na ito dito sa laundry basket kasi isang linggo na siya dyan. Kumunti na nga po yan dahil dyan na rin ako kumukuha ng mga pambahay, yung mga uniform ko sa pagdadamo. Dyan na rin ako kumukuha kaya nabawasan na rin yung tupiin at ayan. Talagang yung iba inaalisan ko ng amorsiko. Ayan, inaalisan ko po kasi sa daanan medyo may party ng amorsiko kaya dumidikit. Pero eto, kung mapapansin niyo po yung pants po na yan pa yung sinuot ko nung pumunta ako doon kina Ate Resi. Ngayon pa lang natupi, pero nalabahan ko na yan nung last Sunday. Nag 1 week na nga po nitong nakaraang Sunday.
nakakapagod, pero sulit naman kasi lahat naman po talaga ng trabaho ay nakakapagod. Pero, syempre, after natin matapos yung trabaho, pag nakita naman nating maayos na sa loob man ng bahay or sa labas ng bahay, talagang yun na yung premyo sa atin na magbibigay na ng ngiti. Ayan. Pero ito na yung natapos ko. Pero, ito lang yung ipapakita ko, yung kaunti lang, dito lang sa ginagawa ko. Ayan po, pinalitan ko yung cortina ko nito. Ayan, gusto ko siya, yung green, kasi mapresko. At siyempre, plantita, ayan, may dahon ng halaman, philodendron. Ganyan, dahon ng philodendron. Tapos, siyempre, hindi naman siya pure green, may white naman, saka may light yellow, ayan, kaya napaka-presko lang. Pero po, kung kayo po ay bibili ng ganito, huwag nyo pong i-washing, ayan. Kasi po, sobrang delicate nung pabrik, yung tela, ano siya, ito, pakita ko po ito, tawag nito, sa Bicol, nagkararahig, ano itong arag po kaini ho, ganito po, ayan, nagkaganyan po, ayan o, nagkararahig. Kasi mura lang naman po ito, 35 pesos. Ayan, 35 ang isa. Siyempre po mura. Pero ganun pa man, kahit mura ay maganda po siya. Okay na rin naman to, hindi naman siya, yung tawag nito, pangit. Kahit paano ay nagustuhan ko yung design. Pero yun nga po, ang maibibigay ko lang ng konting tips sa bibili ng ganito kamurang cortina. Hanggat maaari po, kung pwedeng kamayin na lang, ay kamayin na lang sa paglalaba. Or kung iwa-washing naman, wag naman siguro mga 10 minutes or 5 minutes yung tagal. Kasi sa pag sobrang ikot-ikot, ay mababanat masyado yung tela. Ayan, mababanat masyado yung tela at magkakaroon nga ng ganito. Hindi ko lang alam sa Tagalog yung termino, pero sa amin sa Bicol ay rahig. Ayan, nagkakarahig. Mostly, tulad niyan. Ayan o. Ayan, nagkararahig. Kaya alam ko na yung sa susunod dapat ay hindi siya i-washing. Napakaganda lang, napaka-presko. At ito, hindi ko na ito pinalitan kasi hindi pa naman siya madumi. Yung pillowcase lang yung pinalitan ko kasi lagi yung hinihigaan. Ginagawang unan, I mean. Tapos po, ayan. Pag ako lang po kasi mag-isa dito sa bahay, hindi po talaga ako nauupo dito sa upuan. Kasi, ayan, siguro yung mga tulad ko na, siguro mayroon naman makakarelate siguro sa ko, doon sa ugali ko na ayoko pong maupo dyan. Sa rason na ayoko na siyang magalaw. Ayoko po siyang magalaw kasi aayusin ko na naman ako lang naman yung mag-aayos. Kaya pag ako lang po dito mag-isa, hindi po yan nagagamit. Hindi ako dyan nauupo. Dito lang ako sa part na ito nauupo. Bihira din dito kasi masyadong malapit sa electric fan. Doon lang, medyo para abot. Tapos, dito po talaga ako, ayan, yung space po na yan, kaya sobra ko po yan binakyum. Kasi dyan po ako nahihiga, pag halimbawa po hapon na, ayan, pagod na ako. Ito na yung pinakagusto kong part. Yung medyo nalalapat yung likod ko na, gusto ko lang yung medyo, ayan, matigas lang, ayan, kasi sa sahig. Yan po talaga. Parang feeling ko dyan yung nako-comfortable yung pakiramdam ko, ayan, nare-relax ako. Tapos, kung ito po ay mga ukay-ukay lang ito kasi nung elementary pa lang yung mga anak ko at hanggang mga early ng high school nila, napakahilig ko po sa ukay-ukay kasi nagko-collection ako noon ng mga ukay-ukay at binibenta ko rin po, nilalako. Maganda pa rin yung lakuan nung time kasi hindi pa uso yung Lazada, yung Shopee or yung mga online shop, hindi pa yan uso kaya kumikita pa kahit paano nung time yung naglalako-lako pa. Sa ukay-ukay po, sa mga household, ay ang dami po talagang magagandang mga gamit. Table liner, ayan, tablecloth, placemat, ayan, ang dami po. Kaya ayan, para mag-terno lang siya, ayan, medyo hawig naman yung kulay. Tapos ayan, nilagyan ko na lang itong table runner. Ayan, tama ba yung ko niyan? Kaya ayan, para mag-complement yung kulay at saka may pa yellow din naman ito dito sa baba. At saka ito, kaya medyo nag-complement yung niya, yung ayos niya. Ayan, medyo lang,
talagang kailangan din ay hindi lang po tayo sa garden mabusisi, kailangan din sa loob ng bahay. Ako po talaga ay sobra ko pong hilig. Napakahilig ko po sa mga gamit sa loob ng bahay. Napakahilig ko po mag-ayos. Pero alam nyo po ba, nung talagang ibinuhos ko yung atensyon ko sa pagbablog, halos po wala akong time sa loob ng bahay. Kasi pag uwi ko po nung galing sa pagbablog, sobrang po talaga akong pagod na pagod. Parang ayoko na pong kumilos, halos ayoko na pong kumain sa sobrang pagod sa pagdadrive, sa init. Talagang wala akong masyado ng time. Pero ngayon, ayan, manageable na. Mag-isa ako dito sa bahay. Kaya ayan, walang mauupo. Pero pag umuwi na yung mga anak ko, si Biboy umuwi naman siya every week. Gagalawin niya naman yan. Uupo na naman siya dyan. Magkakalaglag-laglagay naman itong mga tropilo dito sa baba. Si Matmat kasi ay 3 weeks nang hindi nakaka-uwi. Ayan, baka umabot pa ng 1 buwan. Kasi sobra siyang busy. Kaya hindi siya makauwi-uwi. Ayan. Simple lang po. Bahay pobre. Ayan. Bahay ng simpleng tao na ito lang po yung kaya. Ito yung kaya lang magawa dito sa bahay. Pero basta kahit ano pa po yung bahay natin, ano man yun, magarbo man yung bahay natin, ginastosan natin ng milyon, or tawag nito talagang may mga architect na mga humahawak sa pagpagawa natin ng bahay at talagang fully finished talaga, may pintura. Kahit ano pa pong klaseng bahay yun, basta po maayos talaga yung, maayos, nalilinisan ay, kahit simple ay, umaaliwalas din po. Ayan, masasabi ko po na, ayan, kahit paano, ayan, umaliwalas naman na kasi talaga po, 1 week akong walang linisan dito sa bahay. Sa rason nga po na, na-focus pa ako doon sa damuhan sa labas. Sobra pong dami talaga ng damuhan ko. Hindi pa po ako tapos, pero sabi ko, ngayong October 9, unahin ko po muna naman dito sa bahay kasi bukas Martes, yung labahan ko naman po ay tambak kasi almost 1 week din po akong hindi nakapaglaba. At yung mga alisin ko, mga bedsheet, tulad nga po nito mga cortina, mga punda, yun naman po yung lalabahan ko po. Ayan. Yung simpleng bahay ni Plantita Joy. At dito sa portion na ito, ayan, dito ko naman nilagay yung mga picture namin. Ayan. Ito yung nagsakristan sila noong 2016. Tapos ito naman, nung si Matmat, grade 12. Grade 12 din si kuya niya. Ayan. Ito yung, pareha sila dyan, grade 10. Ayan, pareha sila grade 10. Ayan naman si Matmat nung mag-senior, night sila dyan. Ito, wala ako nahanap nito kay Biboy. Kay Matmat lang yung nahanap ko ng grade 6. Hindi ko na nakita yung picture niya. Tapos ito, ayan, nakyutan lang ako nito. Kasi, ayan, active sila sa pagsasama doon sa Cub Scout. Kawan, Cub Scout, ayan, Boy Scout. Active silang dalawa at, ayan, lagi kaming magkakasamang 3 sa mga activity. Every year, at ayan, ang liliit pa dyan nila. Ayan, sa SM Naga po yan. Tapos syempre yung latest namin, ayan naman yung ayan yung si Matmat mag-recognition. Naligo kami dito sa napakagandang paliguan sa Binabesta. Dito lang din sa amin, sobra po talagang ganda dyan. Ayan, si Biboy naman yung niya nito ay may sira na yung picture niya nung may na tawag nito, palgas na. Tapos ayan silang 3. Ito naman si Biboy, ang hilig maglagay-lagay ng bakasyon nung bumili sa online ng sticker na parang tattoo, ayan. Sabi ko, Biboy, ang dumi tuloy ng mo, braso, ayan. Tapos ayan, pumunta rin kami doon sa kaya meron kayong picture, na-upload ko din yan sa online. Pag namimiss ko yung mga anak ko, syempre, lagi silang wala. Ayan, tinitingnan ko na lang itong nila, itong mga picture nila dyan. Diyan ko talaga nilagay kasi sabi ko para pagising ko pag umaga o nauupo ako dito sa sala, ayan, nakikita ko sila. Ayan po, salamat po sa pagsama. Pasensya na po sa sa ayos ng bahay. Hindi man ito ganong kaganda ng ayos po ninyo, pero para sa akin ito ay napakaganda na kasi ayos ko to. Ayos ko to. Yan parang daliri ko din po yan. Yung daliri ko, yung kamay ko, itinuturing ko pong pinakamagandang daliri sa buong mundo. Ayan, yung totoo. Kasi sa akin yun Sino po ba naman yung aangat ng sarili natin, kundi tayo po. Yung sarili po natin mismo. Kaya ayan, ito rin pong ayos dito. Ayan, ito rin po yung pinakamagandang ayos po para sa akin. Kasi ayan,
sa akin ito eh. Thank you so much sa lahat po ng subscriber na sumama. Sa lahat po ng aking viewers, sa lahat po ng mga subscriber na nadagdag, sa mga nagko-comment, nagla-like, and nag-share. Thank you so much po and God bless you all.